Ayan, so punta lang kayo sa Google tapos search ng Arduino IoT Cloud. Tapos lalabas yung website ni Arduino Cloud, so yun, click mo siya. So kailangan nyo ditong gumawa ng account. So pwede naman yung mga existing Gmail accounts nyo yung ating gamitin. So dito sa pinapakita ko is Gmail yung ginamit ko. So kailangan lang natin mag-sign up using Gmail, mag-login using Gmail. Then, click nyo lang yung get started. Si Arduino Cloud naman is for free. To start, kailangan natin ng devices. So, may iba't iba tayong klase ng devices. So, mayroong Arduino na may sarili na Wi-Fi module, tapos meron naman mga separate. So, sa case ko, nagdata ko ng device using Wemos D1 R1. Isa ay third-party device ni Arduino since siya ay ESP module. So select lang natin yung third-party device tapos piliin mo lang si ESP8266. Si Wemos D1R1 is one of ESP8266. So hanapin mo lang siya dyan. Okay, select natin yung ating model ng ating ESP8266. Tapos click mo lang si continue. Tapos pangalanan lang natin yung ating device. So, anything naman. For example, IoT device. Yan, tapos click next. Then, mahalaga yung device ID at saka yung security key. So, kailangan yung i-download yung pinaka-PDF. Yan. Tapos, pag na-download nyo na, pwede nyo i-click si continue. So, gagamitin natin mamaya si security key. Okay, click continue. Okay, tapos na tayo mag-setup ng device. So, ang next step natin is Teams. So, connect Teams. Then, create team. So, select yung device na inad natin kanina. So, yan yung pangalan, si IoT device. So, click associate. So, para mag-associate yung project na ginagawa natin. So, yan. Tapos, kailangan natin i-configure yung pinaka-Wi-Fi natin. For example, in my case, meron akong Wi-Fi. So, kukunin ko lang yung SSID ng aking Wi-Fi, tapos yung password ng aking Wi-Fi. Then, ito na yung secret key. Yung security kanina, dinownload natin as PDF. So, kailangan natin siya. So, kopyahin lang natin yun, tapos i-paste natin dyan. This is the secret key. Then, paste. Ayan. Save. Then, next thing na is si dashboard. So, may feature siya ng smart home integration at saka yung sa data forwarding. So, if ever meron kayong ibang projects, pwede nyo siya i-check. So, create muna tayo ng cloud variables. Si cloud variables yung mga data variables na ginagamit na natin sa coding. So, in this case, magpapailaw tayo ng dalawang LED. So, pinakalanan ko siya ng LED 1, tapos in-assign ko siya as light. Yan. So, kailangan naka-read and write since kukontrolin natin si LED. Tapos, variable on change kasi once na pinlik natin mamaya yung button, kailangan mag-change yung value sa part ng hardware at part ng software, which is yung nasa cloud. So, dalawang LED ang ating gagawin. So, same lang siya. Tapos natin mag-assign ng variable, pupunta na tayo sa dashboard. So, kailangan natin kasing i-link yung ating dashboard punta dito sa variable. Okay, let's go now sa dashboard. Then, create dashboard. So, sa pag-create ng dashboard, when we click add button, madami kayo mapipili dyan na features. Ng mga button, switch, etc. Props. Yan. So, sa case natin, since LED is lang ang ating paiilawin, so we select the switch.
Then, ililink natin yung variable dun sa LED1 na ginawa natin. So, that is for the switch 1. Then, we create again, switch 2. Then, we click link variable and select LED2. Then, you click that. So, after na natin makapag-select ng mga variables, ng dashboard, so pwede na tayong pumunta sa coding. So, sa coding, meron ditong part ng sketches, which is dun yung makikita yung code. So, ang kagandahan nitong si Cloud IoT is built-in na rin yung kanyang code. And pati rin yung development environment. So, meron ditong cloud-based na programming IDE. And so, in my case, hindi na ka-install sa akin laptop si Cloud IoT para makapag-upload ako using that cloud IDE into my device. So, sa case na to, is ida-download ko na lang yung code na binigay ni Arduino Cloud IoT. Yan, meron naman siyang option na download sketch. So, pagka-download natin ang sketch, kailangan natin siyang i-extract since naka-zip code siya. Plug natin, mag-create siya ng folder, then i-open mo yung .ino, which is yung Arduino file. So, kailangan may naka-install ka na Arduino IDE. So, dito mo naman modify yung iyong codes. So, dito, naka-assign mga variables natin kanina, si LED1, si LED2, tapos yung ating on-LED change at saka odd-LED2 change. So, yun yung ating dalawang switch. So, since magpapailaw tayo ng LED, so we assign pin LED1 is equal to 2 and pin LED2 is equal to 3. So, double check natin kung tama ba yung ating pin numbers. So, si pin numbers is makikita nyo naman sa Google. So, pwede natin i-search si PMOS D1R1 then pin LED output. So, search lang natin sa Google para maitama natin yung pin LED natin. So, pin assignment natin. Search mo lang, PMOS D1R1 pin out. For example. Yan. So, pag na-search mo na siya, makikita mo na dyan yung pin output, pin numbers output. O, pin assignment. Yeah. Makikita mo na siya, makikita mo dun yung assigned pin number. For example, sa case na to kasi, yung D4 is equal to 4, tapos yun naman D3 is equal to 5. So, yung 4 and 5 ang gagamitin natin. So, for example, sa pin LED1, i-assign natin siya 4, tapos si pin LED2, i-assign naman natin siya 3. I mean, yung pin LED2 is i-assign natin na 5, since is equal siya sa D3. Yan. Pagkatapos natin maglagay ng variable para sa pin LED1 at pin LED2, ilalagay naman natin siya dito. So, i-assign natin yung ating pin mode as output. Just ilaw siya. Ganon din yung isa, pin LED2 as output. So, copy-paste lang natin yan. Tapos, lang natin yung 1, 2. Okay, so pagkatapos na natin ma-assign yan sa setup, pupunta na tayo dun sa void loop. Pero, sa case ni Cloud IoT, meron siyang sariling void o function para dun sa on-click dun sa website o dashboard ni Cloud IoT. Diyan tayo maglalagay ng ating program o ng condition. So, sa case na to, since yung variables natin na LED1 is yung switch, so if yung LED1 is equal 1, sabihin kapag down high, so kailangan natin baguhin yung ilaw. So digital write in LED1 is high, else pagka naman hindi daw siya 1, so ibig sabihin ilo-low lang natin yung condition. Tapos lagyan natin ng serial print para makita natin mamaya sa serial kung nag-work yung ating program. Or para mas madali natin makita kung ano yung nangyayari dun sa condition na ina-apply natin. So, naglalagay tayo ng serial print.
Okay, so L, pin LED 1 equals low kapag ka hindi siya 1. Ayun. Tapos, pwede natin i-copy paste yan para dun sa naman sa pin LED 2. So, copy paste lang natin siya. Dito naman sa part ng LED 2 change. So, palitan lang natin yung mga variable natin ng 2. Okay, so pagkatapos na, pwede na natin siyang i-upload. So, make sure selected yung ating board CMOS D1R1 since yung napili natin board para dito sa project na. Tapos, select din natin yung port number, yung tamang port number ng ating device. So, pag na-select nyo na siya, pwede nyo na siyang i-upload at makita na yung kanyang output sa serial at the same time dun sa ilaw. So, let's try it. Yan. So, habang waiting tayo sa uploading, pwede kayo pumunta dun sa devices, tapos tingnan nyo yung status kung nag-online after mag-upload. Yeah. So, dyan nyo makikita kung online na yung ating device at kung successful yung ating ginawang code, yung pag-upload ng ating code. Ayan. Pagkatapos mag-upload, click nyo yung serial din sa inyong Arduino software. Tapos, palitan nyo yung baud rate. Kung ano yung baud rate na naka-code. So, sa case ngayon, nakasabi, couldn't connect yung ating device. So, nakalimutan natin palitan yung ating SSID, security key, at saka yung password dito mismo sa local Arduino codes natin. So, napalitan lang kanina natin using sa Cloud IDE. So, kapag ang gamit nyo is ito Arduino IDE na naka-install sa inyong mga laptops, is kailangan natin i-update yung SSID, password, at saka yung security key. Pilitin lang natin siya. So, pagkatapos, i-upload na ulit natin siya. Tapos, click lang natin yung serial ulit para makita natin kung connected na yung device natin. So, yan, kita na natin, connected siya. So, pwede tayo pumunta ngayon dun sa dashboard ng ating IoT Cloud dun sa website ni RDP. So, pumunta kayo sa dashboard. Tapos, click lang natin yung ating dashboard na ginawa. Then, pwede na ngayon natin makontrol yung ating device. So, natin yung switch LED 1 as on. So, makikita nyo sa serial, nag-on siya. At the same time, sa ating device, mag-on dapat yung